this week on homework, ang theme natin ay Thinking About Thinking. Kahapon, pinag-usapan natin ang thinking strategy na talk aloud. Ibig sabihin, kapag kayo ay nag-aaral, dapat sabihin ng malakas at sabayan ng paggalaw. At sa susunod naman, sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang thinking strategy na magagamit sa reading comprehension. Ito ay reading salad. Kaya samahan ninyo ako, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week, Thinking About Thinking. Today's topic, Reading Salad. Today's guest, Jillian Venier Miranda. Hi everyone! Today, we will continue to talk about thinking strategies. We will talk about a strategy that will be very useful in reading comprehension. Marami kasi sa atin ang pagkatapos magbasa, hindi nila naiintindihan kung ano ang kanilang binasa. Kaya, yun ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ang ating reading comprehension strategy ay tinatawag na reading salad. Nakakita na ba kayo ng salad? Sige nga, isipin ninyo kung ano ang laman ng salad. O mamaya, pag-uusapan natin yan. At pag-uusapan din natin ang reading salad strategy on reading comprehension. Hi, Ate Sally. Hi, Julian. Ready ka na po ba sa lesson natin? Opo. Opo. Our lesson for today is about reading story. What will we read? Story. Story po. Pero bago yon, magre-remind muna ako sa'yo. Kailangan, ang tawag natin dito ay thought bubble. Anong tawag natin dito? Thought bubble. Thought bubble. Ibig sabihin po niyan, yung lesson natin na reading story, yun po yung dapat nasa loob ng isip natin. Okay po? Opo. Ano nga yung iisipin mo? Thought bubble. Anong dapat nasa loob ng thought bubble? Reading story. Reading story. Very good. At meron akong ituturo sa'yo. Bago tayo magbasa ng story, meron tayong tinatawag na thinking strategy. Ang tawag dyan ay reading salad. Ano nga po yan? Reading salad. Salad? Nakakita ka na ba ng salad? Opo. Nakakain ka na ng salad? Opo. Ano-ano ba yung makikita mo na laman ng salad? Lettuce, carrots, at tomato. Very good. Saan mo ilalagay ang salad? Sa isang bowl. Sa isang bowl, very good. At kadalasan, anong kulay ang nakikita natin na nandoon sa salad? Anong colors? Green, orange, and red, at iba pa. Marami pa, di ba? Very good. Alam mo ba na yung reading salad ay may kinalaman sa reading story? Di ba po? Reading story ang ating gagawin. Ang strategy na gagamitin natin ay reading salad. Alright? Opo. Meron din ako ditong bowl. Parang sa salad, meron akong bowl o mangkok. Di ba dito nilalagay yung salad? Opo. Opo. At meron ako ditong dalawang kulay. Bako muna to. Meron ako ditong dalawang kulay. Anong kulay ang nandito? Green. Meron ako ditong green at dito naman ay Red. red. Parang green na parang, ano nga yung nandun sa salad? Lettuce. Parang lettuce at red, parang Tomato. tomatoes. Very good. Mamaya, ilalagay natin yan habang nagbabasa tayo ng story dito sa bowl. Okay po? Pero bago yon, drawing ka muna ng salad. Sige nga po. So kids, today, we are learning about a thinking strategy called reading salad. Malalaman ninyo kung paano ginagawa itong reading salad. Ito ay magagamit natin sa ating reading stories. Makakatulong ito ng malaki para maintindihan ninyo ang mga stories o kwento na inyong binabasa. We are now open for business.
Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, the viewers will learn about a thinking strategy called reading salad. Today, we are learning about a thinking strategy called reading salad. Ang reading salad ay makakatulong upang mas maintindihan natin ang mga stories na ating binabasa. Kanina, pinag-usapan namin ni Julian ang tungkol sa salad. Tinanong ko siya kung nakakita na siya ng salad at sinabi niya sa akin kung ano-ano ang laman ng salad. Yun ay isang pre-reading task. Mahalaga na magkaroon tayo ng pre-reading task para malaman natin kung naiintindihan ba ng ating estudyante o ng anak ng mga parents na nagtuturo sa kanilang mga anak ang sinasabi niyong mga words. Para sa atin, kailangan nating alamin kung alam niya ang ibig sabihin ng salitang salad. Julian, tapos mo na yung drawing mo? Opo. Okay po. Sige, tingnan natin ha. Aba, nakapag-drawing ka pala ng salad. Di ba po? Ano ang mga kulay na nilagay mo sa salad mo? Green at red. Green at red po. Very good. At saan nakalagay ang salad? Sa isang bowl. Sa isang bowl. Very good. Masarap kaya yung salad na yan? Opo. Alam mo ba, Julian, na kapag nagbabasa tayo, pwede nating gamitin ang reading salad strategy. Ano nga strategy yon? Reading salad. Reading salad po. Sige, ganito ha. Yung color green, ang color green ay para sa, itong color green, para yan sa text. Alam mo ba kung ano yung text? No. Hindi po. Ang text, yun yung binabasa natin sa story. Okay po? So, yung text ay yung binabasa natin. Kung ano yung makikita sa story, ang tawag doon ay text. And then, yung color red naman, yung color red. Ito ay yung green. Ganyan yung reading salad. Pagsasamahin natin, green ay para sa text, yung binabasa. Ano nga yung text? Green. Green, yun yung binabasa. Ano nga po yun? Binabasa. Binabasa. Very good. At pagkatapos, yung red naman ay para sa thinking. Ano po ulit? Thinking. Thinking o iniisip natin. Ano nga yung para doon sa ano nga yung para sa red? Thinking o iniisip natin, 'di ba po? Meron ako ditong bowl. Gagawa tayo ng reading salad. Anong gagawin po natin? Reading salad. Parang yung salad na ginawa mo. Ganito ha. Meron ako ditong story. Yan, may story ako dito. Babasahin mo ito. Pag binasa mo, ituturo mo para sa text, yung binabasa mo, gagamitin mo yung iyong hintuturo at ituturo mo. Ibig sabihin nun, yung text na binabasa mo ay color Green. green. Ilalagay natin dito sa bowl. At pagkatapos mong magbasa, meron kang naisip, kailangang sabihin mo kay Ate Sally. At pag naiisip mo, may sinasabi ka, ituturo mo naman yung iyong itong Isip. head, yung head natin. Lalagyan mo naman ng Red. red. Ibig sabihin nun, text, thinking. Sabihin, gawin mo nga yun. Text. Text, turo mo. Text, thinking. Ulit. Text. Thinking. Sa tuwing nagbabasa, maglalagay tayo ng anong kulay? Colored. Green. Pag naman nagsasabi tayo ng naiisip natin, color. Red. Very good. Ganun gagawin natin, ha? Sige po. Sandali lang. Ayusin ko lang yung gamit natin. So kids, today we just learned a thinking strategy called reading salad. Kapag nagbabasa tayo ng story, isipin natin ng dalawang bagay. Text and thinking. Text, yun yung binabasa natin. Thinking ay yung opinion natin o kaya anong naiisip natin tungkol sa ating binabasa. Tandaan, text and thinking. Pag nagbabasa, ituro yung iyong binabasa. At pag nag-iisip at sinasabi ang naiisip, yun naman ang thinking. Pwedeng gumamit ng cards. Green cards para sa text at red cards
para naman sa thinking. Pagsama-samahin nyo ito sa isang bowl, yan ang reading salad. Ibig sabihin nun, naintindihan na ninyo ang isang story. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Pop quiz. Question. What word means thinking about thinking? Answer. Metacognition. So remember, today we are learning about a thinking strategy that is very helpful in reading comprehension. Ito ay tinatawag na reading salad. Kailangan pag nagbabasa tayo, ituturo ang text at meron tayong corresponding color para doon. Yun ang color green. Text is for color green. And then, kapag meron tayong opinion tungkol dun sa binasa natin, ituro naman ang isip. Ito naman ay para sa thinking. Ilalagay natin sa mangkok ang color red. Mamaya, pagsama-samahin natin ang text at thinking. At tingnan natin kung ano kaya ang mas marami, yung bang text o yung thinking. At ano kaya ang natutunan natin sa activity na yon. Ready ka na po, Julian? O, tandaan na, gagawa tayo ng reading salad. Pagsasamahin natin ang green cards at red cards. Green cards ay para sa text o thinking? Text. Very good. Red cards para sa thinking. O sige, practice ang movement muna. Pag text, saan nakaturo? Sa binabasa. Kapag thinking, saan nakaturo? Very good. Okay po. Itong gamitin mong kamay. Text, thinking. Good job. Sige po. At pag may text, ilalagay dito sa bowl ang color Green. kapag may naisip at sinabi, ilalagay naman sa bowl ang color Red. very good. Sige po. Start tayo sa, dito po, sa rectangle number 1. Ready? Lakas ha? O text. Paano yung text? Babasahin mo muna. Ayan. Ted and Ben are friends. They always have fun. Very good. Ano yun? Text. O lagay mo dun sa bowl. Good job. Okay. I think I have to ask you something. Ted and Ben are friends. Who are friends? Ted and Ben. Ted and Ben are friends. Ikaw ba? Meron ka ding friends? Opo. Sino ang friends mo? Si Gabriel, si Princess, si Kelsey, Isa pa. at si Iyo. Very good. They always have fun. Kayo ba? Masaya rin ba kayo pag magkakasama kayo magkaka-friends? Opo. Opo. Ayan, meron kang thinking. Lagyan natin dun. Good job. Dalawa yun di ba? Dalawa yung thinking. Sinabi mo sa akin yung name ng friends at sinabi mo sa akin na masaya kayo ng friends mo. Dalawa yun. O sige, dito naman tayo sa number 2. They play games. They read books. They eat together. Very good. Good job. And then, they play games. O kayo kaya ng friends mo? Naglalaro din ba kayo? Opo. Sabihin mo sa akin, kami po, naglalaro kami ng... Kami po, naglalaro kami ng scooter, Ano pa? bike, Ano pa? car. Cars. Very good. And then, they read books. Kayo rin ba? Do you read books with your friends? Opo. Opo. What kind of books do you read with your friends? Ano pa? Ano pang books na babasa? Okay lang po. School books. Nagbabasa ba kayong school books? O sabihin mo, kami po, nagbabasa kami ng
school book. Kami po, dapat sentence. Kami po. Kami po nagbabasa ng school book. Very good. And they eat together. Do you also eat together with your friends? Ano? Sige, wala tayong thinking. Okay lang yun. Number 3. Point? They also like the same things. They like blue. Oh, they like the same things. They all like, Ted and Ben like color blue. How about you? Do you like blue? Do you like the same things with your friends? Ay, hindi. Ano yung pinagkaiba-iba ninyo? Si Daisy pink, si Shelby red, ako yellow. Ang galing naman. Good job. Iba-iba kayo. Dapat ang sentence doon. Kami po, magkakaiba ng favorite color. Sige nga, sabihin mo po yun. Kami po, iba-iba ng favorite colors. Last one. Number 4. Point. They like to sing and dance. They have fun. Very good. O, anong naiisip mo para doon? Anong naiisip mo para doon? They like to sing and dance. They have fun. Anong naiisip mo doon? Siguro yung dulo na lang. Do you also have fun with your friends? Yes. Yes, we also have fun. Good job! Tapos na natin ang reading salad, di ba? Ang daming thinking. Di ba po? Good job. Sige, patingnan mo muna ito. So kids, today we just learned about reading salad. Tandaan, kapag nagbabasa, gamitin ang pointer finger, ituro ang binabasa. At pag mayroon kayong opinion o naiisip tungkol sa nabasa ninyo, ituro ang isip at pagkatapos sabihin kung anong opinion nyo doon sa binasang yon. Sa pamamagitan nun, nakaka-relate kayo sa inyong nabasa at ibig sabihin nun, mas naiintindihan ninyo ang story na inyong nabasa. Reading salad. Reading salad is a good strategy to understand a story. In this strategy, a reader points to the story while reading loudly. Then, he points to his head while talking about his opinions or what he thinks about the story read. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Kids, today we just learned a thinking strategy called reading salad. Kapag nagbabasa ng story, tandaan, dapat isipin ang text at ang thinking. Text ay yung binabasa ninyo. Ituturo nyo yun pag nagbabasa. Pagkatapos, ituro rin naman ang isip para naman sa thinking. At sabihin, o tulad nga ng napag-aralan na natin noon, talk aloud. Sabihin ng malakas kung anong naiisip natin tungkol sa text na inyong binasa. Okay po? Po. Kanina, ang ginawa po natin, ano ang ginawa natin, Julian? Salad. Tama, gumawa tayo ng reading salad. Nagbasa tayo ng story. Pagkatapos, sabihin mo sa akin, anong nilagay natin sa bowl natin? Card. Cards. Para saan yung color green? Text. Para sa text. Para saan naman yung color red? Thinking. Thinking. Very good. Ang ginawa natin habang nagbabasa, kapag nabasa, nilalagyan natin ng color green card. At kapag naman meron kang gustong sabihin tungkol doon sa binasa mo, anong color nilalagay natin? Green. Ah, color green? Yung Red. thinking. Color red para sa thinking. Very good. At pagkatapos, aba,
Parang ang dami naman. Hindi 9 lang. lahat. Alin ang 9? Yung cards. Yung cards, lahat ng cards, 9? Sige nga, pagsama-samahin nga natin lahat ng cards for the text. Sige, ikaw yung green. Sige po, lagay mo dun. 1, ilan yung para sa text? 2, 2, 3, tama. Ay, kulang. Dapat 4 yan, di ba? Kasi 4 yung binasa natin eh. 4. At pagkatapos, ilan naman yung thinking cards? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 4 equals 10. Very good. Alam mo ba, Julian, na kapag nagbabasa ka, tapos nag-iisip ka ng anong parang related dun sa story na binabasa mo, ang nagagawa mo ay ganito, real reading. Ayan may text. Nandito yung text, nandito yung thinking, at sa gitna, nagagawa mo yung real reading. Ibig sabihin nun, naiintindihan mo ba yung binasa mo o hindi? naiintindihan. Naiintindihan po. Kaya kapag nag-aaral kayo ni Mommy ng story, anong dapat mong gawin? Gumamit ng reading? Reading salad. Sasabihin mo kay Mommy, dapat meron siyang green cards at meron siyang red Red cards. Tapos, anong gagawin para malaman natin kung ano yung green cards? Ituturo ang Nababasa. yung nababasa o yung text. At pag may gusto kang sabihin tungkol sa binasa, Thinking. thinking. Very good. At pag pinagsama natin yun, nagkakaroon ng real Real reading. Kasi naiintindihan ang lesson. Diba po? Alam mo ba na yan ay thinking about thinking. Ibig sabihin nun, iniisip mo kung paano ka mag-isip. Diba po? Diba pag ganun ang ginawa natin, magiging mas madaling maintindihan ang ano? Ano yung binasa mo? Reading. Ang reading o yung binasa mo? Ano yung binasa mo? Story. Good job. Galing mo naman. Thank you. May natutunan ka ba? Apa. Opo, very good. Thank you po. So kids, today we learned about reading salad. Dapat gawin nyo rin ito kapag kayo ay nag-aaral. Hindi lang sa mga stories, kahit yung mga articles o kaya textbook parts na binabasa ninyo para sa iba't ibang mga subjects. Pwede nyong gawin yan. Kapag text, ituro ang text, basahin ito at lagyan ng color green card sa inyong bowl. At kung may opinion kayo doon sa binasa ninyo, ituro ang isip at ilagay naman ng red card, sabihin ninyo kung anong naiisip ninyong opinion. Sa pamamarang yon, nalalaman ninyo kung naiintindihan nyo nga ba talaga ang lesson na inyong pinag-aaralan. At kung mayroon kayong tanong, homework na gusto nyong tulungan namin kayo, tanong para sa homework hotline, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com. Follow nyo rin kami sa Twitter at Instagram. Hanapin nyo lang ang Net25Kids. Like and share our Facebook page. That's Net25Kids sa facebook.com. Tandaan mga bata. At oo nga pala, bukas manood kayo kasi mag-aaral pa tayo ng thinking strategy. Bagong thinking strategy ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan natin ay concept mapping. Ano po, Julian? Yeah. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework!